Hillary's Personal Voice. Puno ng galit at pagkamuhi ang umaapaw sa akin ngayon nang malaman ko na pati si Wenard ay tinangkaan ni Wayne na patayin. Hindi na siya tao. Utak, demonyo na ang pag-iisip niya para gawin ito. Sana pala hindi ko na siya hinayaan na pumasok sa buhay ko. At sana hindi ganito ang mangyayari sa akin. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Galit na ani ko. Pinipigilan kasi ako ng pulis at pinipilit nito na lumabas na lamang ako. So I don't have a choice kundi ang umalis na nga. Pupuntahan ko na lang siguro si Wenard para kamustahin ang lagay nito. Masyado ako nagtiwala kay Wayne to the point na si Wenard pa ang pinag-isipan ko ng masama. And damn it, nagsisisi ako. Dapat simula pa lang naniwala na ako sa kanya. Pagkapunta ko sa ospital, nakita ko agad ang dad nila na naghihintay sa labas. Baka sa mukha nito ang pag-alala at takot, kaya nilapitan ko ito para haplusin ang likuran. Tito, nabalitaan ko ang nangyari. Kumusta po ang lagay ni Wenard? Tanong ko sa kanya. Nilingon niya ako at bahagyang umiti para itago ang totoong nararamdaman. Hindi ko pa alam, iha. Naghihintay din ako sa sasabihin ng doktor. May hinanturan niya. Umupo siya sa may upuan kaya umupo na rin ako sa tabi niya. Alam ko kasi na hindi pa siya tapos magsalita. Sabi ng mga pulis na aresto si Wayne dahil nandoon siya sa lugar at may hawak din na baril. Pagpapatuloy nito na may kalungkutan na sa boses. Pero alam ko na hindi yun magagawa ni Wayne sa kapatid niya. Kahit na hindi sila nagkakasundo. Muli niyang saad. And this time napaluhan na si Tito. Hindi niya na siguro kayang pigilan ang emosyon. Kung sa bagay kahit sinong nasa posisyon niya, iiyak ng ganito lalo pat pareho niyang anak ang sangkot. Paano kung totoong si Wayne nga ang gumawa nun, Tito? Papayag ka ba na magdusa siya sa kulungan? Kinakabahang bigkas ko. I want to know his answer dahil mahalagang mapakinggan ko ang opinyon niya. Bakit ganyan ang tanong mo sa akin, iha? May alam ka ba sa nangyari? Tura nito sa halip na sagutin ang katanungan ko. Hindi ko po alam ang nangyari sa pagitan nilang magkapatid. Pero kasi Tito, kinidnap po ako kanina. Pagsusumbong ko para ipaalam sa kanya ang insidente nung nawala ako bigla sa masquerade party. At nung marinig niya ito, agad siyang napatingin sa akin na tila naguguluhan. Nakidnap po ako, tita. Pinakidnap po ako ni Wayne at tinangka niya akong gahasain at ipamigay sa mga barkada niya. Utal kong sambit dahilan para magulat siya. Pinakidnap ka ni Wayne? Hindi naman yata magagawa ng anak ko yun. Dahil sa pagkakaalala ko, hinanap ko pa nga niya sa akin. Wika niya na tila hindi naniniwala sa sinabi ko. Pero rinig na rinig ko sa mga lalaki na sa Wayne na may gawa nun. Akala ko nga katapusan na ng buhay ko kaso hindi po. Dahil tinulungan ako ni Wenard. Niligtas niya ako, Tito, at ito siguro ang rason kung bakit gustong patayin ni Wayne ang kapatid niya. I said again. Malakas ang kutob ko na ito talaga ang dahilan ng binata. Hindi niya kasi naituloy ang pangahalay niya kaya gusto niyang gantihan si Wenard. Kung ganoon, pinagdududahan mo si Wayne na siya ang may gawa kay Wenard? Ipinaparating mo ba sa akin na kaya niyang patayin ang kapatid niya? Sunod-sunod na tura ni Tito. Natahimik bigla ako at hindi ko na alam kung ano pang ilalabas ko sa bibig. Iha, anak ko si Wayne. Kahit natarantado iyon, hindi niya magagawa na pumatay. Pero kung yan ang paniniwala mo, ibig sabihin ba nito umaatras ka na sa kasal? He asked me. Napalunok na ako ng laway dahil hindi ko inaasahan na makakarating kami sa ganitong usapan. Opo, Tito. Umaatras na ako sa kasal namin ni Wayne. I can't marry him. Hindi ko pinangarap na ikasal ako sa lalaki na walang ginawa kundi ang paikutin ako. Tugon ko. Buo ng aking desisyon at hindi na ito magbabago. Hindi kita pipigilan kung yan ang gusto mo mangyari, iha, pero paano ang kumpanya nyo? Nalulugi na iyon, di ba? Kaya kung hindi matutuloy ang kasal nyo ng anak ko, hindi ko na rin itutuloy pa ang partnership ko sa pamilya nyo. Paglilinaw nitong sabi, hindi pwede. Tiyak na malulungkot sila mama kapag umurong ang dad ni Wayne sa partnership. Tito, mahalaga po ang kumpanya para kay dad. At ayoko masayang pinaghirapan niya sa wala. Sad ko nang huminga ako ng malalim. He just remained silent at animoy hinihintay niya ako na bumuka ang aking bibig.
Hindi ko po pakakasalan si Wayne, Tito. Dahil ang gusto kong pakasalan ay si Leonard. Total, anak mo rin siya, di ba? Kaya walang rason para umatras kayo sa kumpanya namin. Tanging wika ko bilang pagtatapos ng usapan. I guess there's nothing wrong with my decision. Sapat na siguro ang pagligtas ni Leonard sa buhay ko para mapatunayan na mabait siyang tao. Tito said yes. Pumayag nga siya na ipakasal ako kay Leonard. Kinulit ko kasi siya ng kinulit para lang hindi niya iurong ang tungkol sa kumpanya. Kahit sa ganitong paraan man lang matulungan ko sila mama para hindi na sila mamroblema pa. Napatayo na kaming dalawa na lumabas ang doktor mula sa room kung saan ginagamot si Leonard. He said ayos na ang pasyente at kailangan lang nito na magpahinga. Hindi naman daw malala yung tama ng bala sa katawan niya. So I'm thankful dahil naligtas ang lalaking pakakasalan ko. Ikaw na lang magsabi kay Leonard sa kasal niyo. Alis na muna ako para dalawin si Wayne. Pamamaalam ni Tito. Kaya tumungo ako at pumasok sa room kung saan nandoon ang binata. Nakita ko natutulog ito. So I just sit beside him at bahagya akong hinawakan ng palad niya. Maamong itsura ni Leonard. Kung titingnan talagang mabait ang pagmumukha niya. Siguro nabilog lang na Wayne ng utak ko kaya napaniwala niya ako na masama ang kapatid niya. Pero di bale. Babawi ako sa lalaki. Malaking utang na loob ko sa kanya dahil naligtas niya ako at dapat lang napasalamatan ko siya sa paraan na ikasasaya niya. Hillary? Rinig kong bigkas nito dahilan para mapangiti ako. Huwag ka munang gumalaw, Leonard. Di pa kaya ng katawan mo. Sad ko nang akma itong uupo, kaya sumunod naman ito sa akin at bahagya ring umiti. Bakit nandito ka? Nakakahiya tuloy na nakita mong ganito ang lagay ko. Wika niya sa mahinang boses. Ano naman kung ganyan ang lagay mo? Mabuti nang at ligtas ka. Alam mo bang nagalala ako? Lalo na ang papa mo. Balik na turan ko sa taong nakahiga sa puting kama. Nagalala ka? He asked. Medyo ganado ang pagkakatanong niya na animoy hindi makapaniwala sa sinabi ko. Oo, nag-alala ako pero ano ba talaga nangyari? Curious kong bigkas. Magiging mapanatag siguro ang loob ko kapag sa kanya mismo galing ang totoong pangyayari. Pinagbabaril niya ang mga kamiyembro ko, Hillary. Halatang galit na galit siya dahil hindi niya nakuha ang gusto niya sa'yo. Lahat ng mga kasamahan ko pinatay niya. Siyempre hindi na ako nanlaban pa dahil nag-iisa na lamang ako. I tried to please him pero hindi siya naawa at binaril niya rin ako. Pagkukwento nito, ramdam ko ang kalungkutan at pait na sinapit niya mula sa taong iyon. Pati tuloy siya nadamay dahil naging hadlang siya sa panre-rape ni Wayne sa akin. I'm sorry. Hindi sana mangyayari yan sa'yo kung hindi mo ako tinulungan. Paghingi ko ng paumanhin. Hillary, no. Wala kang kasalanan. You don't need to say sorry. Ginusto kong tulungan ka dahil yun ang tama. At kahit sino gagawin ang ginawa ko. So you don't need to blame yourself. You're special to me, Hillary. That's why I saved you. Wika niya na ikinatigil kong bigla. Halos hindi ko alam magiging reaksyon ko sa uling katagang sinambit nito. Special ako para sa'yo? Tanong kong muli para ulitin niya iyon. Hindi mo ba ramdam? He chuckled. Hindi. Kasi lagi mong kasama si Wayne. He continued. Napayuko naman ako dahil parang ganoon na nga. This past few days, halos nasa binata lamang ang atensyon ko kaya hindi ko na mapansin si Leonard. Pasensya na, tanga pa kasi ako nun. Mapait kunturan. Ang tanga ko masyado dahil kung sino pa ang tunay na nagmamahal sa akin, hindi ko man lang makita ang halaga niya. Ayos lang, I know you love my brother. He replied. Pero mali pa rin eh. Nagkamali ako. Sana pala'y nakinig na ako sa'yo. Wika ko ulit na talagang inaamin ko ang katangahan na ginawa ko. Ang dami kong maling desisyon sa buhay na humantong sa ganito. Nagmahal ka lang, so just forget it. At least now, you learned your lesson, right? Ngiting sambit niya at napatango naman ako. Pero teka, yung kasal pala. Tsak na matutuwa siya kapag binanggit ko ito sa kanya kasi diba, mahal niya ako. May sasabihin nga pala ako sa iyo, Leonard. I hope it's okay with you. Kinakabahan na saad ko sa lalaki. Kumunot naman ang kanyang noo at pinaparating sa akin kung ano yung sasabihin ko. Actually, napag-usapan na namin ito ng dad mo. Alam mo naman siguro na hindi na matutuloy ang kasal namin ni Wayne dahil umurong na ako.
So in exchange, I decided na ikaw na lang ang pakasalan ko. Okay lang ba sa'yo? Kasi kailangan ko isalba ang kumpanya namin. Bigkas ko't medyo napakagatlabi na ako kasabay ng pagpikit ko ng mata. Ayoko kasi makita kung ano magiging expression ng mukha niya. Because I know sobra-sobra na ang itinulong niya sa akin. Pero sa kabila ng aking kaba, tawa niya ang nangibabaw sa loob. Kaya dahan-dahan ako napamulat dahil para masalayan ko ang pamumula ng pisngi nito. Hilary, kahit hindi mo ko tanungin, it's fine with me. Para mo na rin tinupad ang pangarap ko. As I've said earlier, you're special. And ang swerte ko dahil ikaw mapapangasawa ko. Pahayag niya talagang hinalikan pa nito ang kamay ko. But I'm hoping that you will feel the same. Hindi man siguro ngayon pero soon. Sana'y mahalin mo rin ako. Pagsasabi niya bilang patuloy. Kaya ang ginawa ko, hinaplos kong pisngi ng binata kasabay ng pagbitaw ko ng salita. Wenard, hindi ka mahirap mahalin. So yes, I will do it. Handa akong mahalin ka. 5 araw na simula nung mangyari ang lahat. Lumabas na si Wenard sa ospital dahil itong request niya. Okay naman daw ang pakiramdam niya kaya sa bahay na lamang siya magpapahinga. Kung pag-uusapan natin si Wayne, nasa kulungan na ito at pinagbabayaran ng ginawa nitong kasalanan. And yeah, wala akong balak na dalawin siya doon dahil wala na akong oras para kausapin pa ang binata. He deserved it. Dapat na mabulok siya doon. Hilary, tinawagan ko pala yung designer na kakilala ko. Mamaya pupunta siya dito para sukatan kayo ni Wenard ng isusuot niyo sa kasal. Saan ni dito sa amin nang pumasok ito sa kwarto? Nandito kasi ako ngayon sa mismong room ni Wenard at inaalalayan siya. Kagaya ng sinabi ko kanina, dito na nagpapahinga ang lalaki hanggang sa makarecover siya at bumalik sa dati ang lagay niya. Yes po tito, salamat ho. Nakangiting tugon ko. Napagdesisyon na namin kasi na dito na lang magpasukat para hindi na mahirapan si Wenard. Buti na lang todo asikaso pa rin sa amin ang dad niya kahit na busy ito sa pagbisita kay Wayne. Hindi niya man sabihin sa amin. Alam ko na sasaktan siya dahil anak niya pa rin iyon. Pakisabi na lang din sa momo na sila na ang bahala sa simbahan. So that, as soon as possible, makasal na kayo. Wika niya ulit. Opo, tatawagan ko sila mamaya. Tugon ko muli. Tumalikod na siya at iniwanan na kami ni Wenard. Naramdaman ko naman ang pagpisil ng binata sa akin pala dahilan para lingunin ko siya. Bakit? Turan ko sa kanya. Wala. Hindi lang kasi ako makapaniwala na tayo din palang ikakasal. And I'm really happy dahil sa wakas, magiging asawa na kita. Malambing na sabi nito. Kaya magpagaling ka na. Baka sa sunod na araw kasal na natin tapos hindi pa maganda ang kalusugan mo. I said, para sa'yo at sa kasal natin, magpapagaling agad ako. Mahirap na baka may umeksena pa. Bigkas niya na may kasamang tawa. Sino naman ang eksena? Nasa kulungan na si Wayne, remember? Balik na sambit ko. Alam ko kasi na ito ang tinutukoy niya. Naniniguro lang ako, Hilary. We both know that Wayne have a lots of connection at hindi na ako magtataka kung mismong si Dad ang magpapalabas sa kanya. Wika niya na animoy sure na sure siya. Sa bagay, ito rin ang iniisip ko. This past few days, lagi na lang wala sa tito sa mansyon at sinabi niya na medyo busy siya sa ibang bagay. Sa tingin ko naman, imposible na maging hadlang sa Wayne at kung babalik man siya, tsak, kasal na tayo noon. Tanging saad ko para hindi na ito mangamba. Sana nga, dahil hindi ko kaya na makita na saktan ka ulit niya. Tura ni Wenard. Don't worry, hindi ko nahayaan pa na may mangyari na masama sa akin because from now on, I will stay on your side. Sweet kong bigkas at tinampian siya ng halik sa noo. Maya-maya dumating na ang designer. Marami siyang dala ng mga wedding dress para sukatin ko. At si Wenard ang siyang pinadesisyon ko kung ano magandang isuot. What do you think? Bagay ba? Tanong ko rito nang lumabas ako galing banyo. Suot ko ang simpleng gown habang ang buhok ko ay naka-ponytail. Binaba naman ng binata ang magazine na hawak niya, tinignan ako mula ulo hanggang paa. Actually, pang-anim ko na itong try at wala pa rin napipili ang lalaki. Wow, I love it, Hilary. You look so perfect while wearing that. Pamumuring sabi nito. Talaga? Pero bakit itong nagustuhan mo? Curious kong sambit. Dahil mas bagay sa'yo ang simple.
Yung mga sinuot mo kasi kanina, alam ko mahirapan ka sa paglalakad noon. Mabilis na tugon niya. Well, may point siya. Hindi nga ako makakilos na maayos dahil masyadong mahaba ang ibang wedding gown. Then thank you. Kahit sa kasal natin, ramdam ko ang concern mo, ha? Ngiting wika ako at nag-flying kiss pa. Nasa tamang tao na talaga ako napunta. And gosh, I feel so lucky. Sana talaga matuloy ang kasal namin dahil pareho namin deserve ang maging masaya. Matapos ko magsukat, si Leonard na rin na nagsukat ng kanyang isusuot. At dahil lalaki siya, kahit anong damit pa yan, bagay na bagay sa binata. Sa madaling salita, halos 10 minuto lang ang tinagal sa paghahanap ng masusuot niya. So after that, we talk about our future. And one thing, I know, nagiging masaya na rin ako sa taong ito. Wayne's personal voice. John, hindi ko papayag, Dad. Hindi pwedeng ikasal si Hillary kay Leonard. Malakas na sigaw ko. Nandito kasi ngayon si Dad sa kulungan at tinadalaw ako pero sa halip na good news ang sabihin niya, ito pa talaga ang bumungad sa akin tenga. I'm sorry, son. Kung ngayon ko lang nasabi sa'yo, alam ko na sobra ng galit ang nararamdaman mo at ayoko na sanang dagdagan ito. Kaya lang, naisip ko na karapatan mo rin na malaman ang tungkol sa kasal nila. Wika nito dahilan para mapakuyom ako ng kamao. Hindi pa ako nagtatagal sa kulungan pero ang bilis para kay Hillary na palitan ako. Kung sa bagay, nagawa niya nga akong pagtulakan palayo dahil iniisip nito na totoong kriminal ako. Sa paningin niya, isa akong demonyo na may kagagawa ng lahat. Pero ang hindi nito alam, ang demonyo ay nasa tabi niya lang mismo at nakakasalamuha pa. Palbasin niyo ako dito, Dad. Gumawa kayo ng paraan para makalis ako sa plastic kulungan na to. Madiin kong bigkas. Hindi dapat ako tumagal dito. Habang may oras pa, kailangan ko makalabas para mapigilan ang kasal nila. Kahit na sinaktan ako ni Hillary ng paulit-ulit, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. She's not my girl but my woman that I want to marry. Kami ang dapat na ikasal at hindi sila. Son, I can't do anything as of now. Kahit anong gawin ko, hindi ka pa rin makakalabas agad. Kung gusto mo, maghintay ka ng 2 linggo. Malungkot na sabi niya. Shit, no. Ayokong tumagal dito. Ikaw na rin na nagsabi na ikakasal agad sila. Sambit ko na tila hindi ko pa rin matanggap ang desisyon ni Papa. Pasensya na, Wayne. Maging ako hindi ko ginusto na makasal sila. Kaso nagmakaawa sa akin si Hillary. At siya mismo nagsabi na gusto niyang pakasalan ng kapatid mo na si Leonard. Turan muli ni Dad. Napailing ako ng mariin at patuloy kong pinagsusuntok ang mesa. Akmasa nang lalapit ang pulis para sawayin ako kaya agad akong huminto. Hindi ko na siya kapatid, kaya wag na wag mong babanggitin ang pangalan niya. Matalim na saad ko. Anak, kung wala kayong magagawa sa akin, mabuti pang umalis na rin kayo. Dahil simula ngayon, kakalimutan ko na naging ama kita. Sambit ko't hindi ko na hinayaan na magsalita siya. Malinaw na sa aking isipan na mas mahal nito si Leonard na anak niya sa labas. Langiya, pakiramdam ko tuloy lahat ng mahalaga sa buhay ko tuluyan ng tinalikuran ako. Wayne, anak! Rinig ko sigaw ni Dad nang pabalik na ako sa loob ng kulungan. Hindi ko na siya nilingon pa dahil wala siyang kwentang ama. Hinayaan niya ako magduso sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Kamusta? Ano sabi ng papa mo? Tanong ng kamiyembro ko sa gang. Oo, magkakasama pa rin kami sa loob. Mabuti na rin ito dahil kahit papaano, nakikita ko pa rin ang lagay nila. Hindi pa ako makakalabas. Inis na sabi ko para ipaalam ito. Paano yan? Paano mo mababawi si Hillary? Tsak mas magiging malapit ang loob niya kay Leonard. Wika nito ulit. Yun na nga eh. Ikakasal na sila at ito ang pinoproblema ko ngayon. Turan ko naman. Bahagya naman akong tinapik ni Greg na tila may question. Siya na gustong iparating. Gusto ko na rin makalabas, Wayne. Bagot na ako dito. Siguro panahon na para tumakas tayo. Bulong na sabi niya. Otomatikong naginawaan ang utak ko dahil sa paraan na naisip nito. Sarang-sara na rin naman ako sa paningin nila. Kaya wala na rason para magpakatino ako. Sige, kailan natin sisimulan ng pagtakas? Balik na tugon ko. Ngumisi naman ang binata at base pa lang sa mata niya, alam ko na ang sagot. Kung ganun,
Lalabas tayong lahat sabay-sabay. Walang may iwan at kapag nakalabas na tayo, patutunayan natin sa mga tao na hindi tayo masama. Sad ko bilang leader ng grupo. Tama ka dyan, hindi tayo ang masama. Hahanapin natin ang mga babaeng nailigtas natin noon sa kamay ni Leonard para sila ang maging testigo na hindi tayo ang kumidnap kay Hillary. At para na rin magkabalikan kayo. Ngiting-litaan niya ng isa ko pang kasamahan. Agad kong inilahad ang kamay sa gitna at nagsunuran naman sila. This is the sign of our friendship. Isa para sa lahat at lahat para sa isa. Hillary's personal voice. Pinabilis ang lahat para sa kasal namin ni Leonard. At oo, ngayon na nga ito gaganapin. Hindi kasi makampante ang binata hanggat hindi kami na ikakasal. Lagi niyang nasa isip na baka bumalik sa Wayne at agawing muli ako. Kaya ayos na rin siguro ito para matapos na ang problema sa aming kumpanya. Ma'am, kailangan niyo na pong isuot ang wedding gown para maayusan na namin kayo. Saad ng makeup artist ko. Nandito pa rin ako sa kwarto habang pinagmamasdan ko ang sarili sa salamin. Ilang oras na lang magiging asawa na ako ni Leonard. Pero bakit ganoon? Bakit parang gusto kong umurong? Ewan ko ba't nalilito na rin ako sa nararamdaman ko. Ma'am? Bigkas muli nito. Sige, pakibigay na sa akin ang gown at isusuot ko na. Turan ko sa dalaga. Hindi na nga ako nag-inarte pa at agad ko itong isunuot. Nagsimula na rin sila na pagandahin ako dahil mamayang 2:00 p.m. Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Habang inaayusan ako, biglang nag-ring ang phone ko, simbolo na may tumatawag. Pagtingin ko sa screen, si Leonard lang pala ito. Hello? Napatawag ka? I asked him. Namiss lang kita, Hillary. Hindi na kasi ako sanay na hindi ko naririnig ang boses mo. Balik na saad nito sa kabilang linya. Ikaw talaga. Ang dami mong alam. Tanging turan ko. I see my fake smile on the mirror at hindi ganito ang totoong ngiti ko. Hillary, masanay ka na sa akin. He just replied. Sige, sasanayin ko. Paano? Mamaya na tayo mag-usap ha? Magkikita rin naman tayo sa oras ng kasal natin. Tugon ko sa binata at mabilis kong inend ang tawag. To be honest, bigla akong nawalan sa mood. Halo-halong emosyon ang umaapaw sa dibdib ko at hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Di ba dapat maging masaya ako? Kasi ako mismo ang nag-decide at pumili nito. Ma'am, nandito po ang parents mo. Payag na isang babae mula sa pinto. Nang lingunin ko ito, bumungad nga sa mata ko sila papa. Halos mangiyak-ngiyak si mama sa hindi malamang dahilan at mahigpit akong niyakap. Ikakasal ng unika iha ko at magiging ganap ng may asawa. Baka makalimutan mo na kami niyan. Wika ni Papa habang hinahaplos ang aking ulo. Dad naman, kahit magkaasawa ko, hindi pa rin ako magbabago. Palagi ko pa rin kayong dadalawin sa bahay. Saad ko na tila pilit ang ngiting umukit sa labi ko. Dapat lang anak, dahil magtatampo ako niyan pero salamat ha. Salamat sa pagsalba mo ng kumpanya natin. Wika ni Mama na animoy na appreciate niya ang ginawa ko. All this time, ngayon ko lang na-feel ang pagiging proud nito. Wala po yun. Tungkulin ko rin na tulungan kayo. Sabi ko na lamang. Naiiyak na rin kasi ako tayo kung makita nila ito. I'm very thankful na ikaw naging anak namin. Kaya sana swertehin ka kay Leonard. Muling saad ni Dad. Maswerte naman po ako sa kanya. Iniligtas niya ang buhay ko. Tapos ang bait niya pa. Tugon ko sa aking ama. Sa pagstay ko sa bahay nila, kabutihan ang ipinapakita ng binata, kaya ganito na lamang ang pasasalamat ko sa Diyos. Akalain nyo, nilayo niya ako sa masamang tao at pinalapit niya ang loob ko sa taong may mabuting puso. Kung sabagay, halata ko rin naman na mabait siya. Huling sambit nila bago tuluyan lumabas na sa room. Papunta na kasi sila sa simbahan at ilang minuto na lang ay susunod na rin ako. Yan ma'am, bongga, ang ganda-ganda mo. Para kang reyna sa isang palasyo. At syempre, si Sir Leonard ang hari mo. Masiglanturan ng bakla nang matapos niya akong pagandahin at ayusan. Binubola mo pa ako eh. But anyway, thank you. Bigkas ko rito. You're always welcome, ma'am. O siya, tatawagin ko na ang driver para ihatid ka na sa simbahan. Paalam nito at agad na kumilos. Naghintay na muna ako sa loob dahil alam kong babalik si Becky para alalayan ako sa paglalakad.
And I guess, 10 minutong itinagal bago ito nakabalik. At kasalukuyan na rin niyang kasama ang driver na may suot na mask na itim. Ma'am, siya po mag-a-assist sa iyo hanggang sa makarating ka sa simbahan. Wika ng bakla kaya tumango naman ako. Pero yung mata ko, nanatiling nakatitig sa mata ng lalaki. Parang pamilyar ka sa mata niya. Sige na po ma'am. Kailangan niyo na po umalis para makarating na kayo sa tamang oras. Sad ulit niya dahilan para mabaling ang atensyon ko sa kasal na magaganap. And here I am. Nasa loob na ng kotse at ang driver lang ang kasama ko. Hindi ko maiwasan na kabahan dahil yung tingin nito sobrang kakaiba. May problema ka ba? Pagtatanong ko. Wala na. Wala na akong problema dahil nasolusyonan ko na ngayon. He said in a familiar voice. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba halata? Itatakas kita. Ilalayo kita kay Leonard Hillary. Tugon niya, kasabay ng pag-alis nito ng mask. Shit, I was kidnapped again. But at this point, si Wayne mismo ang dumukot sa akin. Wayne's personal voice. Suntok at sampala ang natamo ko habang nagdadrive ako patungo sa lugar na bala kong puntahan namin. Nakatakas nga ako sa kulungan pero bugbog sarado naman ang mangyayari sa akin ngayon dahil sa kamay ni Hillary. Masyado siyang magalaw at sigaw ng sigaw kaya mas binilisan kong pagmamaneho para hindi siya marinig ng mga tao sa labas ng kalsada. Damn you, Wayne! Ihinto mo ng kotse! Madiin na sambit ng dalaga. Buo na ang desisyon ko, Hillary. Itutuloy ko ang plano ko and I will make sure na malilinis ang pangalan ko. Balik na saad ko. Malilinis? Wow, ikinikidnap mo nga ako eh. Kaya paano magiging malinis ang pangalan mo kung gumagawa ka ulit ng mali? Muli nitong sigaw at hindi pa rin ako tinitigilan. Hindi mali ang ginagawa ko. I'm just doing this for you dahil ayoko mapahama ka. Litanya ko sa babae. Tuluyan na ngang nabilog ni Leonard ang utak niya kasi kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi na siya nakikinig. Ikaw mismo naglalagay sa akin sa kapahamakan, Wayne. So please, hiyaan mo na ako. Pakiusap nito. I can't, Hillary. I can't let you go. Iling nasabi ko bilang pag-ayaw. Wayne, kung hindi ka madaan sa usapan, pues, itataan na lang kita, Hillary. Turan ko sa dalaga. What the hell? Hindi ako papayag. She shouted again. Well, you don't have a choice anymore. Because first of all, I don't need your opinion. Ngising sabi ko at muli ko tinakpan ang aking ilong gamit ang mask. Kinuha ko na rin ang maliit na spray na pampatulog para sa ganoon. Hindi na makapagsalita pa si Hillary. Ano yan? Kinakabahang bigkas niya. Mamaya tayo mag-usap. Babe, sa ngayon, you need to sleep. Malayo pang biyahe natin. Wika ako sa dalaga at walang patumpik-tumpik kong ginamit ang spray. Narinig ko ang pag-ubo niya pero sa huli nawala na ito ng malay. I'm sorry. Mainang sambit ko. Alam kong mali ang ginawa ko pero ito ang naisip kong paraan para iligtas siya. Tumakas kami ng mga kaibigan ko sa kulungan. Sabi nila sila na ang bahala para mahanapan nila ng butas si Leonard. Hahanapin din nila ang mga dalagang nailigtas namin mula sa kamay ng kapatid ko. Pero ako, kailangan ko makuha ang loob ni Hillary. This is my first goal that I want to achieve. Kaya kahit anong pagsusungit at pagtataboy niya, hindi ko siya susukuan. Tumagal ng ilang oras ang pagdadrive ko bago kami nahinto sa isang baryo. Baryo Maligaya ang nahintuan kong lugar dahil nagkataon na naubusan ako ng gasolina. Sa tingin ko masyadong malayo na ito sa Manila at liblib na rin itong barangay. Kaya mahirapan sila na mahanap kami. Binuksan ko ang bintana ng kotse at nagtanong-tanong ako sa mga tao kung saan kami pwedeng tumuloy. Iyo, wala ditong hotel o ano paman. Bukod doon, wala rin ditong signal. Baka hindi kayo sagay. Sa kotse nyo pa lang halata na mayaman kayo. Ayos lang ho. Ganito ang lugar ang hinahanap ko. Tugon ko sa matanda. Kung ganoon, pwede kayong tumuloy sa bahay ko. Total, wala akong kasama. Wika niya dahilan para ganahan ako. Sige po, maraming salamat. Masayang saad ko. Ipinark ko naman ang kotse sa tabi ng kanilang bahay at dahan-dahan kong binuhat si Hillary na ngayon ay tulog pa rin. Gulat na gulat naman ang Allen nang makita niya si Hillary at ang suot nito. Iniisip niya siguro na kinidnap ko ito kaya agad ako nagpaliwanag.
Girlfriend ko po siya. Nagkataon na ikakasal siya sa lalaking hindi niya mahal at nakiusap siya sa akin na itakas ko siya dahil ayaw niya magpakasal sa taong iyon. Sana'y huwag niyo po akong pag-isipan ng masama kasi nagmamahal lang ako. Magalang na turan ko. Naiintindihan kita, iho, pero salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo. Hala, sige, pumasok ka na para makapagpahinga na kayong dalawa. Wika nito na mabilis ko naman sinunod. Itinuro niya sa akin ang kwartong gagamitin namin. Pero bago makapasok doon, may mahalagang paalala ito na ikinatigil kong bigla. Iho, huwag na huwag kayong gagawa ng milagro sa loob ha. Hindi ito motel. Ito ay bahay tulugan at hindi bahay pagawaan ng bata. Bilin, nasambit niya. Akala ko'y aalis na ito pero meron pa siyang sinabi ulit. At nga pala, kontrolin mo yung alaga mo dahil mahirap na. Malaki pa naman ang hinaharap ng jowa mo. Payag nito tuluyan ang umalis. Kahit pa paano'y nakahinga ko ng maluwag. Pero lang hiya. Pagtatanan pa naman ang gusto ko mangyari sa amin ni Hillary.